ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa Kanya ang lakas, sa Kanya ang tatag, sa Kanya ang tibay. Sa Kanya ang lahat ng mabuti at pawang kabutihan. Kaya't kung lahat lamang ng Kanyang mga anak ay tuwirang sa Kanya ikikilala at tatanggap, sinong baluktot ang kaisipan, sinong madidimlan, at sinong mawawala ng pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas, samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Kay hirap unawain, kay hirap paniwalaan, kay hirap tanggapin, kay hirap gawin. Ang isang salitang napakahirap tupdin bilang katauhan. Mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay. Kailan nga ba matwid ang tao? Kailan nga ba makakagawa ng matwid sa mundong ito? Kung wala ang amang matwid na pinagmula ng tao, para tularan at maging marapat sa kanyang pananaw. Walang masamang tao,
tuwirang sinasambit, walang masamang tao. Ang isip ng tao ang masama, at kapag ito ang naghari, walang makagagawa ng tama at mabuti. Sapagkat kung anong nilalaman ng isip ng tao, siyang nagiging damdamin nito. At kung anong mga nilalaman ng isip ng tao, siyang nagagawa niya. Kaya't ang nais ng Ama sa tuwin ay maging mabuti ang pag-iisip at sumakanila ang kapayapaan niya, upang ang kapayapaang ito at ang mabuting pag-iisip nila ang magsilbing pagiging marapat na makatupad sa kanyang mabubuting layunin. Mga minamahal, gaano man kayaman, gaano man katalino, hindi matatawag na mapalad. Ang tunay na mapalad, ang sumusunod sa kalooban ng Ama. Sapagkat ang mga bagay sa lupa ay pahiram lamang at panglupa ito. Hindi maaring dalhin sa kalangitan upang ibayad mo't iligtas nito ang buhay magkaluluwa. Sa makatwid, ang pagsasabuhay sa aral ng Ama ay isang panuntunang marapat din ng tao upang maranasan nilang tunay na ligaya at mapatotohanang maligaya ang dulot ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, kailangan pa bang maghuli ang pagsisisi? Sadyang nasa huli ang pagsisisi. Kaya't sa tuwina, walang taong nauna ang pagsisisi, kaya kumisan, kung kailan wala na, doon sinasabi ng tao na gusto ko pang mabuhay, magsisisi ako sa mga kasalanan ko, patawarin ako at pagbigyan mo, Ama, yamang ako'y anak mo. Hindi nais ng Amang laging nasa huli ang pagsisisi sa tao, ngunit ang taong may gawa at may gusto. Ang taong gumugusto at di siya. Kaya't kung magkamisan sa mabuting layunin at adhikain ng Ama, hindi niya mapatupad at may sakatuparan ng lahat ng adhikain niyang maganda para sa mga anak niya, nang dahil ang mga anak niya ay ayaw sumunod at tumalima. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, lagi niyong tatandaan ang panandaliang aliw, kasiyahan at kagalakan. Kung dulot noon ay kapahamakan, mas mainam pang dumanas ka ng pait, ng sakit, kung sa bandang huli, galak ang kaakibat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig, muli nakarinig. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay ba ang Ama? Sino nga ba ang magsasabing dakila ang Diyos kung wala siyang napakita na dakila nga siya? Sino nga ba ang magpapatotoong mahiwaga siya kung walang magsasabing mahiwaga siya sa buhay niya? Dahil nakapagpakita na siya ng kahiwagaan sa buhay ng nangungusap at nagsasabing mahiwaga ang Ama. Sino nga ba ang magsisiwalat ng kahiwagaan at kadakilaan niya kung wala pang nakalasap ng kabutihan at kagandahang loob niya? Sa makatwid, mapapalad ang mga nakilala siya at kinikilalang patuloy at nagnanasang makasunod sa kanyang tuntunin at kagustuhan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba at tapat siya? Kaya dahil tapat at totoo siya, lagi niyong tatandaan, mahiwaga ang kanyang kaloob. Mahiwaga ang kanyang paghahari. Mula kay Isayas. Masdan ninyo ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalantay niya ang mga lupain at pangangalati ng mga tao. Iisang sasapitin ng lahat, mamamayan at saserdote, Panginoon at alipin, katulong at Panginoon, nagtitinda't namimili, nangungutang at nagpapautang, mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangan dito.
Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh, malulungkot at tatangis ang daigdig, manlulumo ang daigdig gayon din ang kalangitan. Ang daigdig na ito ay magiging karumal-dumal dahil sa mga taong may maruming pamumuhay. Mga taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima sa walang hanggang tipan. Kaya't ang sumpay daranasin ng daigdig at magdurusang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan. At ilan lamang ang matitira, maubos ang alak, malalanta ang ubasan. Ang mga nagsasiyat daranas ang kalungkutan, ang masayang tugtog ng pandireta ay di na maririnig. Mapaparam ang masayang tinig ng lahat. Mawawala na rin ang pag-inuman ng mga may saliw pang awitin. Pati na ang alak ay magiging mapait. Mawawasak ang magulong lunsod. Ipipinid ang mga tahanan walang makapapasok. Sisigaw sa lansangan ng mga naghahanap ng alak. Mahihinto ang lahat ng kakayahan, kasayahan. Lungkot ang madarama sa buong lupain. Guho na ang buong lungsod. Wasak na pati ang pinto ang bayan. Ganyan ang sasapitin ng lahat ng bansa. Parang puno ng olibo matapos lagasin ng bunga, tulad ng ubasan matapos ang pitasan. Ang natitiray aawit sa tuwa. Mula sa kanluran at dadakilain nila si Yahweh. Dadakilain din siya sa silanganan. Pupurihin sa baybay dagat ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos ng Israel. May awit na papuring maririnig, maging sa pinakamalayong dako ng daigdig. Bilang papuri sa Israel, ang bansang matuwid. Ngunit ang sigaw ko, kawawa ako, tila ako nauupos sa kandila. Wala na akong pag-asa. Palubha ng palubha ang kanilang pagtataksil. Magabansa sa daigdig, matinding takot, malalim na hukay. Bitag na panghuli ang sa inyo'y naghihintay. Sino mang tumakas dahilan sa takot sa balong malalim, doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag na panghuli ang kasasadlakan. Pagkat mabubuksan durungawan ang langit at mauuga ang patibayan ng daigdig. Ang daigdig ng tuluyang mawawasak, sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Mga minamahal, ito'y naganap sa kapanahunan ng bawat ninuno na pinag-atasan. At sa panahon ngayon, tinuran mang maliwanag na hindi nawawasakin ng daigdig. Subalit uuliting muli sa inyo, sasalain ng tao. Kaya't ang may pandinig ay makarinig. Na sa tuwin ay nagnanasang maging mabuti, makadama ng kabutihan ng puso nito upang magawa ang kabutihang taglay na layunin ng puso ng tao. Sapagkat kung walang kabutihan ng puso ng tao, anuman ang gawin nito, anuman ang ibigay nito, anuman ang sabihin nito, anong patutuong mahal niya ang Ama. Kaya't kung papaanong lahat ng tao ay nakikiisa at nakikipagtotoo sa espiritu niya, matatamasa nila ang mga pangako niya. Ng mga kumikilala at tumatanggap sa Kanya, malulubos ang galak nila at kasiyasiya. Sapagkat siya ang tunay na grasya na kung matatanggap ng tao, maliwanag ang buhay nila na mayroong kapanatagan, kapayapaan, at kagalakan. Mga minamahal, ilang siglo na ba ang nakaraan? Baybayin ninyo kung ilang panahon na ang nakaraan at lumipas. Ilang libong taon na nga ba ngayon? Ngunit, ang aral at salita ng Ama'y paulit-ulit na lamang. Sa mga matuwid na kumikilala at sumusunod sa Kanya, tinatamasa nila ang mga pangako niyang kay butit kay ina. Sa mga anak niyang nakikipag-isa at tapat na tumatanggap, kaaliwan ng puso nila'y nadarama. Subalit sa mga anak niyang sutil at palalo, ano baga ang kinakamtan sa wakas ng buhay. Mapalad kayo at magsipagbunyi, kayong mga nakadamat nakakilala sa Kanya, at patuloy niyong mithiing madamas siya, patuloy siyang magpapakilala at magaganap ang mababahagi niyang mabuti sa inyo'y siyang magiging kalugod-lugod para tamasahin niyo ang higit pang galang. Sumayin niyong kapayapaan,
mga minamahal. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Ama? Kung hindi mo siya kilala, at kung hindi mo nababaybay ang buong istorya, at hindi mo pa alam kung bakit nakapagtura ng gayon ng Ama, masasabi mong nakakatakot naman. Subalit, dahil sa bag at awa ng Ama, paulit-ulit siyang nagbibigay liwanag, paulit-ulit siyang kumukup-kup sa lahat, paulit-ulit siyang nagpapatawad, at paulit-ulit siyang nagpapaalala, yamang mga mahal niya ang kanyang mga anak, kaya't ang mga nakikinig at sa kanya ay tumatalima, ang puso nila'y iba na darama. Huminga nga kayo ng malalim. Nadama niyo ba kung paano ang umibig sa Ama at paano ibigin kayo? Nakakatakot ba ang mga babala niya? Hindi. Hindi ka dapat matakot kung wala kang dapat ikatakot. Ngunit dapat kang matigating kung isa kang anak niyang sutil at palalo. Kaya naman sa pagiging palalo at sutil ng tao, patuloy siyang nangungusap at nagsasabing, "Halik kayo mga anak, alalahanin niyo ang mga aral ko at kung paano tumutupad ako upang ang bawat araw niyo'y maging masaya at maligaya at maalala niyo, buhay ako." Buhay ba ang Ama? Dapat ba kayong malungkot kapag may pangungusap na ganito? Hindi. Dapat kayong matuwa, dapat kayong magalak, sapagkat kung maaalala niyo ang mga aral niya, malilisya kayo sa lahat ng kapahamakan, dusa at hilahil na walang katapusan. Sapagkat ang tao ay tao at ang Ama'y Ama, at walang ibang tunay na Ama maliban ng Diyos na totoo. Kaya't kung paano ang tao'y kumakalingay siya, dapat maramdaman ang pag-ibig niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kung magkaminsan, naghahangad ka ng ginhawa at ligaya, higit ka pang nasasadlak sa dusa. Lalo't higit kung hindi mo naman maasahan ang tinakbuhan mo at sinandigan, dahil hindi ka pala tunay niyang minamahal. Kaya nga, maging kasuyo, asawa na nasabi, kalaguyo na nasabi, magulang na nasabi, anak na nasabi, kapatid na nasabi, at nobyo-nobyang nasasabi, kundi tapat ang pag-ibig, daranas kayo ng siphayo. Ngunit sa Ama, hindi kayo masisiphayo. Yaon ang pawang katotohanan, sapagkat siya'y hindi marunong manumbat, sumumbat at magdamali, kundi siya'y patuloy nagpaparaya. Kaya nga, kung magkamisan, mayroong nagdudumali, nagmamadali sa pag-aasawa, sa pagtakas ng problema sa pamilya, ngunit bandang huli, masigit palang sakit at dosa ang nilasap. Yaon na nga yung hindi mo na sinuri ang hahantungan niya, sa pagtakas niya ay lalong napalungi. Ngunit kung kayo ay umiiwas sa hindi nararapat at susuriin yung mabuti kung anong dapat yung tahakin at tunguhan, kailan may di kayo mapapariwara, mapapahamak, mapapalungi, at di kayo mawawasak. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Hukay hirap makamtan ang tuwirang aliw. Kung sa tao mo lamang ito ay gagawin, o kahirap makita ang tunay na liwanag. Kung sa sanlibutan
mo lamang hahanapin, o kay hirap tamuhin, tunay na pagbabagong buhay. Kung di mo gagawin, yaw nga may sikapin, na siyang kamtin at siyang panahanin, kay hirap maramdaman, pagmamahal na wagas kailanman. O kay hirap magbago, kung di pa totoo, kay hirap tumupad, kung wala sa damdamin. O kay hirap pakinggan, kung ito ay di lubos. O kay hirap matuwid, ay ganap na kamtin, tulad ng aking awit, kung ito ay gagawin ng isang tao lamang, na mababalangkas at kakatang isip. Yamang kayo'y naririto, patuloy na magnilay, magbulay kayo sa aking pasimula, na inawit at awitin, upang inyong mapakinggan ang layon at nasa, na ako'y maging lubos sa inyo. Katotohanan lamang ang sa akin dinaratan, katotohanan lang ang sa akin iniluwal, katotohanan lang ang sa akin binigkas. Magnilay at magbulay, magtanto kayong lubos. Saan nyo hahanapin ang tunay na damdamin? Saan nyo makakamtan ang maliwanag na kaisipan? Sinong sa inyo'y mag-aalay? Sinong sa inyo'y magbibigay ng tunay na marapat at mabuting katwiran? Sino sa inyong magbabata, aakayin sa matuwid, na kung inyong pasasakitan, pahihirapan niyong ito'y gawin? Sino sa inyong mag-aalay ng tunay ninyong buhay? Sino sa inyong makikinabang kung hindi nyo kakamtan ang mabuti kong alay at sa inyo'y nilalaan? Sino nga ba ang sa inyo'y taong magnanasa, na ibahagi ang buhay at iwalang bali, sariling kasiyahan at upang ito'y gawin, at paano saan magmumula para ito'y kanyang tuptin? Ang bawat araw kung inyong sasambitin, ang mabuti kailanman, na di magbabago kahit saan. Yaw nga mang marapat at tuwirang sa inyo'y tumutupad, hindi bagat masisiyahan, hindi bagat malulugod sa inyong tuwirang paglalayot, pagnanasang siya'y inyong maaliw, at di lamang kayo mismong mga anak niyang minamahal. Ang tuwirang magnanasang ligaya niyo ay kamtin, at patuloy na kayo kanyang aaliwin. Nagnanasa rin ang Ama, naglalayon din siya, na maaliw at maging galak ng kanyang espiritu. Ang kayo'y masilayan niyang matwid na tumataha sa landas na kanyang handog, na dapat at marapat. Yamang kayo'y naririto, magnilay at magkulay, magtanto kayong lubos sa aking binibigkas. Ilan na nga lamang araw ang bawat lilipas, upang sa pagsapi ng ika-15
aking anibersaryo na pag-aalay pag-ahandog sa inyong mga nakinabang at sa magnanasang makinabang na ganap. Sinong marapat na napin, sinong marapat na kamtin, sinong marapat na sundin, sinong marapat pakinggan. Yamang yaong tinuran ko'y may pag-alala sa inyo. Gunitain ang wika ko kung ano ang nasa ko. Pag nanasa po ito, kilalanin niyong lubos ang sa inyo'y nag-alay ng buhay na pahiram. Ang bagay ay lumuluma, kumukupas, nawawala, nabubulok at natatapon. Ngunit ang aking salita kailan may di mawawalay at di mapaparang kailanman. Hindi ito masasayang upang yurakan na lamang. Kaya't ang wika ko sa mga tatanggap, doon ako mananahan, doon ako mag-aalay. Subalit patuloy kong ibinibigay man din upang ang tumanggap makinabang na ganap. Sino sa inyo kapag binigyan siya at binaliwala ito, tinapon at niyurakan pa, inapak-apakan at tinusta, yamang bagay na maganda, di nga ba't sasama loob mo bilang tao? Subalit ang aral ko'y di marapat na ganito, na yurak-yurakan na lamang ng mga tao. Bagkos igalang at tuwirang sa buhay na upang masabi na mahal ninyo yaong Ama. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y nagliwanag, ang may pandamay nakadama. Yamang kayo'y anak ng Ama, magnilay at magbulay. Taong aking inalayan, ole karamaya naya karamaniya, ne karamaniya, katawan ay kumukupas ang kanyang lakas. Balat niya'y tumatanda, maaring kumulubot. Kapag ika'y taong sa lupa'y nabuhay sa iyong pagtanda. Subalit, kung walang nawawaan, ano nga ba ang marapat? Ito nga'y kanyang magakamtan. Ito'y kanyang matatanggap. Balat niyang kukulubot, buhay niyang humihina, lakas niya'y nawawala, noo niya'y kumukunot, subalit ang sa Ama'y patuloy na tumutupad, nagnanasang makatanggap ng higit sa sapat, liwanag ay mananahan, hindi mangunguluntoy ang balat, at patuloy na binibigay ang lakas at pagtitibay. Habang karapatan ng Ama na gamitin katauhan, sisidla ng tapang, kalakas at pagtitibay, kasiyah at kagalakan, kagliwanagang walang humpay. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. O aking Ama at Ama nila,
Yamang binalangkas mo ang gawain ito. Umusad ang 1 dekada at ngayon ika-15 kung paano ang wika mo. Bawat petsa ay mahalaga. Bawat araw ay kasiyasiya. Sa mga anak mong tumatanggap tuwina, marapatin mong aliwin sila at patuloy pagalakin. Sa kanilang pagnanasang, ika'y ganap na kamtin. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ang Panginoon. Kung ang nagpapakasakit kung magkamisan ay may nararamdaman sa kanilang mga katawan, lumalaban, nakikipaglaban sa hamon ng kalaban. Paano na kaya yung mga walang panlaban? Kaya madaling magupo, madaling igupo, madaling mawasak, damdamin nilang taglay. Ngunit sadyang matigas ang loob ng tao. Sabi lang nilang hindi, ngunit matigas ang loob. Sino ang mga matitigas ang loob? Yung walang pakialam sa lumilipas na araw. Magawa lang ang kanilang kasiyahan. Masunod lang ang kanilang sarili. Hindi nila alam ang kinabukasan, kung buhay pa kaya sila. At pag nagkasakit, nagdudumaling naghahanap, nagmamadaling gumaling, ngunit hindi nila nakikilala ang nagpapakilalang nagpapagaling sa kanila. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sadyang napakahirap ang maging isang lingkod. Pinakikisuyuan at pinakikiusapan ka. Ngunit, hindi lahat ng nakisama, nakisuyo, nakiusap sa iyo'y tapat at totoo. Pagtalikod, iba gawa nito. Ngunit mapalad kayong mga nakikipagtotoo at nakikipag-isang tapat sa kapwa-tao. Ano man ang ipalagay at gawin sa inyo ng kapwa nyo, may saksi sa lahat ng ginampan at gampanin nyo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Nang panahon ng mahal na Birheng Maria, gaano kasakit yung makita ang isang anak na bilang isang tinuring niyang anak na nasasaktan, na nahihirapan, na wala namang kasalanan. At siya ay mabuting ina ng sanlibutan, isang mabuting anak ng Ama, ngunit dumanas ng hapis, dumanas ng hirap. Kaya, ano ba ang layunin ng mga banal na salita ng Ama? Manloko at panloko dito sa mundo? O makilala ng tao pang makalaya sa damdamin at pag-uugaling tao, pag-iisip bilang tao. Kaya mga minamahal, masarap, napakasarap ang makikiisa ka sa tuntunin ng Ama at masunod mo ang kalooban niya. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba siya? Yamang dakila, totoo ang Diyos mula sa Galacia. Ibig bang sabihin ito laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan? Hindi ganito ang ibig sabihin kung nakapagbibigay buhay ang kautusan.
ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo na ba ang pinamulat, inulat at hinayag na nauna? Na kapag mumulat, nagiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng salitang banal sa mga anak niyang tatanggap at sa kanya'y kumikilala. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sinasabi sa kasulatan ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pamamagitan ng ibinabang anak, sa pagtalim at pagsunod, makatatanggap ang mga anak ng Ama na pinangakuan niya. Anak ka ba ng Ama? Anak ka ba siya? Anak ka nga ba niya? Ama mo ba siya? Nagmimithi ka bang makasunod sa Kanya? Magalak ka? Mapalad ka? Sapagkat matatawag kang mapalad sa pagmimithi mong makasunod sa Kanyang mga aral. Buhay bang Ama? Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayagang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami napabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Maliwanag, ang tinutukoy na pananampalataya at pananalig ay nilalakipan ng gawa, hindi salita. Kaya't sa pamamagitan ng kautusang tinupad at sinunod ng mga gustong sumunod, naging marapat sila sa pananalig at pananampalataya na kamtan nila ang kalooban ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya nga, walang silbi ang anuman sa lupa kung di mo kakamtin ang Amang dakila. Pagpalain kayo. Napakapalad niyong mga pinagpala at sa lupa ay nagpala at higit kayong mapalad sa mga ang pagpapala ninyong nakamtan ay ang mabuti niyong kalooban na pagtalim at pagsunod sa aral ng Amang walang hanggan. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong at di kayo magtatanong. Kumusta na ang anak mo, anak? Ano ang pagbabago bawat araw? Sa makatwid, nananalig ka't umaasa na higit pang mas maganda sa takdang araw na palalayain siya? Ihambing mo ang batang ito sa isang batang idinating dito mula sa Taiwan na ang wika'y wala nang, kailangan na lang ay transplant. Subalit tinuran sa pananalig at pagtitiwala mo, anak, kung makararating kayo sa dakong ito, gagaling ang anak mo. Sa makatwid, hindi ang pagkatao ang tinutukoy na nagpagaling at di rin tao ang nagpapagaling. Kung katulad ka ng damdamin ng isang inang nagpagaling sa kanyang anak ay ang pananalig at pananampalataya niya, tatamuhin mo rin niyaan sa pamamagitan ng pag-angkin. Sapagkat ang anak ay anak, mahalaga nga ito, at maligayang isang ina na makitang masiglaang anak niya. Kung mahal niya at minamahal, bakit gayon ang wika ko? Sapagkat mayroong ina na walang pahalaga sa anak niya, na itatapon niya, na ipamimigay niya, masunod lang ang layaw niya.
Matalima niya lamang ang kagustuhan ng kanyang katawan. Ngunit mapapalad ang mga nagsakripisyo para sa mga minamahal nila. Kaya't magalak kayo't magpuri sa pagtitiwala at paniniwala nyo. Diyos Ama ay buhay sa inyo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ang mga natauhan na sa katotohanan, kumbaga nabuksan sa katotohanan, kung minsan ay gusto man sagutin ng kapwa nila dahil mali ang mga sinasabi, nakapagtitimpi. Alang-alang na lamang sa para walang maging gulo, nagtitimpi. Subalit ang pagtitimping yan ay hindi nalihim sa Ama. Hindi malilihim sa Ama. Kaya yamang ikaw na nagpapakatuto, tapat sa Kanya, nagtitimpi ka, alang-alang sa walang galit na maghahari. Alam niya kung paano Kanya gagantikpalaan. Kaya mapapalad kayong mapagtimpi, alang-alang sa pag-iwas ng galit ng inyong kapwa. Sapagkat mapapalad ang mga nagiging daan ng mabutihan at kabutihan kaysa maging daan ng hidwaan. Kahabag-habag ang mga pinagmumula ng alitan. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Ama? Dakila ba siya? Kung magkagayon, tapat at totoo siya, hingang malalim. Saan nagmula ang hiningan nyo? Sa puwet? Sa ilong lumabas. Saan hinugot? Kapag ang inyong baga ay may diferensya at ang inyong puso, mahihirapan kayong huminga. Kaya nga, napakahalaga ng mga binalangkas na katawan na iisa, ngunit ang partisyon ay marami sila. Mula utak hanggang talampakan. Mula anit hanggang kuko. Na paggagalaw ng iisang Diyos, Ama, pagharian kayo. Kaya, kung kinakalaban mo ang katotohanan, sino kinalaban mo? Tao baga? Kaya nga, mapapalad kayong mga nakikipagtotoo sa hindi nyo nakikita at ginagalang nyo maging kapwa nyo tao. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ilang araw na lamang po bago mag-anibersaryo? Ilang araw? Ilang araw na lang bago mag-nobinaryo. Anong petsa na ngayon? 8. Ilang araw na lang bago mag-nobinaryo. Kaya nga, sa pagsasakripisyo ng bawat isa, may kinakamtan na mabuti sila. O, sige nga, gagapas ka ba kung wala kang kikitain? Magtatanim ka ba kung wala kang aanihin? Bah, o bakit ka pa gumapas? Wala ka palang kikitain. Kung ang ginapas mo, pinakialaman mo yung bukid ng may bukid, eh sadyang wala kang kikitain dyan. Dahil pag nalaman, kukunin lahat, napagod ka lang. Ano ibig sabihin nitong talinghagang ito? Kung gawa kayo ng gawat, sa palagay nyo'y makikinabang kayo, ngunit hindi tama, bandang huli, hirap lang pala ang sinapit nyo at dusa. Tama baga? Magtatanim ka ba nang alam mong walang pakinabang sa tinanim mo? Hindi ka magtatanim sapagkat pinapagal mo lang ang katawan mo. Hardin man ang tinamnam no, pag ito'y tumubo,
Mata mo na nasisiyang tumititig pati kalooban mo'y may saya't galak. Sa makatwid, kapag nagtanim ka, may pakinabang ka. Kaya magtanim kayo ng magtanim ng mabuti, ng mag-ani man ding ng ikasisya nyo. Ngunit, kung tinanim nyo'y hindi tama at ito'y masama, sinong makikinabang niyan? Kayo rin. Pakikinabangan nyo naman, dusa. Buhay ba ang Ama? Alalaong baga, mga minamahal, subukan mong pakalbo ang ulo mo. Ngunit lumipas ang ilang araw, kahit panot at ahit na ahit, may nakasuhol. Kung hindi ka napanot na mag-isa, na nalaglag, na parang bao na yung ulo mo sa kinis, dahil ang Ama na may kaloob niyan. Ngunit kapag ikaw, ang umahit sa iyong ulo, at pininong mong pinino, kininis na kininis, isang araw may sisibol na naman. Ano baga ang ibig kong ituran? Ano man ang alisin nyo sa ng Ama, kapag ginusto niyang pasibulin, tutubo siya. Kaya, walang karapatan ng tao. Alalaong baga, ano man ang gawin sa gawaing tinindig niya, kung hindi siyang may gustong mawasak ito, walang magwawasak maliban siya. Kaya, kayo, ang gawin nyo, maging taga-buo na lamang kayo, nang buuin din kayo ng Ama nyo. Maging taga-akay kayo, nang makasadya din kayo. Ngunit paano kayo mag-aakay kung bulag din kayo? Kaya kailangan magliwanag mo ng mga mata at nang makaakay mo ang kapwa mo bulag. Buhay ba ang Ama? Kakain ka ba na pagkatapos ay gutom ka pa rin? Hindi. Kapag kumain ka, magmimithi kang mabusog. Ngunit, kung walang pakiramdang nabubusog ang tiyan mo, eh di ka nga nabubusog. Kaya, tulad din ng mga aral na ito, kahit anong namnam ninyo, kung walang buhay sa puso nyo, hindi kayo mabubusog ng mga aral na totoo. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, sige. Sino na ba ang nakasilip sa kanyang balat kung ito'y nakabukas? Meron ba? Nalaman mo ba kung nakabukas ang portion ng balat mo? Hindi. Maliban, maglente ka. Makikita mo yung balat mo kung naka-open pores. Sa makatwid, hindi mo kayang suriin maging balat mo at tubo kung paano bubuksan ng Ama para manahan siya. Kaya't kapag nadama mo siya at kinilala mo siya, aba, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ibigay mo ng marapat sa Kanya nang makapanahan siya. Sapagkat ang wika niya, hindi ako nananahan sa kaguluhan. Buhay ba ang Ama? Sulong, paputol mo daliri mo para wala nang tumubong kuko. Ngunit, namatay man ito. Kung pasusuhulin muli ng Ama, mabubuhay niya kuko mo. Anong ibig sabihin? Kung tapat ang pananalig at pananampalataya nyo, anumang nawala sa inyo, magtitiwala kayong may babalik ng Ama. Kaya, hindi kayo mawawala ng pag-asa at saka wala ng pag-asa nyo, doon namamatay ang pag-ibig nyo. At nawawala ang pagtitiwala nyo sa kapwa nyo tao. Sapagkat ang tingin nyo, lahat ay masama ito. Yaon ang tao na hindi totoo sa Ama. Sapagkat kung totoo siya sa Ama, may tiwala rin sa kapwa niya. Na alam niyang hindi lolokohin ng loloko sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung nabali ba ang paa nyo at nais ng Amang pagdugtungin muli ito, di ba niya kayang gawin? Sa makatwid, ano man ang nabali, maaari niyang muli ay itindi.
Kaya kung nananalig kayong tapat sa Kanya, na baliman ang inyong ligaya, maari niyang muling idugtong ang higit pang saya, sapagkat siya ang tunay na nagbibigay sigla. Alam kong may magagawa, suriin ninyo ang mga binaybay ko, kung tao pinagmula nito. At saka kayo manambit na katang-isip lamang, katalino naman ni Constancia. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Subalit pakatandaan nyo, anumang mithi na panakikimit sa pinapapamisan nyo pa, pinagdadasal nyo pa, pinaglulumuhod nyo pa, at pinagwawala nyong kwenta, sa kapwa nyo naman nagpapasakit ng dusa. Pag nakamtan nyo at naibalik sa inyo ang minimithi nyo, pag ginusto ng Amang mawala, masigit dito, mananangay pa. Tahanin nyo taong mga minamahal ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, mapapalad kayong may habag at awa sa kapwa nyo. At di kayo napatangay sa bagay at sa lapi para kaligtan, kalimutan nyong pag... Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong sa inyo aking mga magandang ang Ama. Alam kong may ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
Napakabuti ng Ama. Bakit hindi siya mabuti? Saksihan ninyo at pagnilayan nyo. Sa dami ninyo, may isa, dalawa, tatlo na naghahandog ng mga alay na ito. Ilan kayong nakinabang at makikinabang? At pagkatapos ang tao'y wala pang masabi, kundi masama sa kapwa-tao. Kung minsan, nasasabi ng tao, pagkatapos siyang ginawa ng mabuti, baliwala ito. Kapag ginawan ka ng mabuti, ikaw na nagtitingin at tumitingin at tingin sa iyo walang naigaganti. Ngunit pakatandaan ninyo, hindi lang bagay, hindi lang salapi ang nakapagbibigay para malugod ang Ama sa iyo. Sapagkat, sino nga kaya sa inyo sa oras na ito ang nagmithi, isa man lang sa kapwa nyo'y mapagalak na gumaling ang anak niya? Sino kaya sa oras na ito na nagmimiting, tubusin man lang ang isa sa inyo para lumigaya? O, ang ugali ng tao, kapag nakakakitang gumaganda, bumubuti ang buhay ng kapwa niya, mayroong sumasama ang loob. At maraming sinasabi, saan kayo ngayon? Mamili kayo. Kung doon kayo sa mabuti, magalak kayo. Kung doon kayo sa masama, dapat wala kayo rito. Alam kong may magagawa ang Ama. Mapapalad kayo. Mapapalad. Tandaan ninyo, walang taong banal at lahat ay nagkamali, nagkasala. Ngunit, pinakamagandang mangyari sa buhay ng tao, malaman niya yung kamalian niya, na maisip naman niyang may nagagawa rin ng kapwa niya. Hindi naman, puro ikaw na lang, puro siya na lang, puro ako na lang ang may mabuti. At yun, at yan, ito, wala. Tandaan ninyo, masarap ang magkakasamang nasa mabutihang pagsasama. Masarap ang nasa magmamahalan na pagsasama. Masarap ang nagkakaisa at nagmamahalan tuwina. Kaya't ang pinakamarapat niyong gawin, malugod na malugod ang Ama sa inyong ginagawa't gagawin. Ang kayo'y magmahalan nga sa tuwina at maging marapat kayo sa pananaw niya. Party, party. 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 Uy, bakit? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka, oh, happy birthday. Winika niya. Bawat araw. Ako alam kong magagawa ang Ama. Alam kong ang Ama.
Bawat ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong ay kababae. Meron ka na, anak. Buhay ba? Kaunti at marami pantay lang. Ang bawat nakinabang ay masyahan. Sapagkat kung ang pag-ibig ng mararamdaman, paano ka naman? Ha? Tubig. Kain tubig. Inom. Inom. Sige. Kumusta ka na? Okay na po. Aba, artistahin ka pala. Kala ko nagbibig. Buti napadako na rito. Kung di ba? Yes ka na. Minsan kailangan may mangyari para may mapakita eh. Ha? Kumusta? Ayos na. Busin mo ito. Hingang malalim. Tumayo ka nga. Opo. Okay ka na. Okay na po. Sige, opo. Pusin mo na ito.
Pagarian kayo, malubos ang galak nyo, maliwanag ang katotohanan, tubig lamang laman-laman ng inyong katauhan, angkop sa inyong katawan, dulot ay kagalingan. Yan ang malaking kaibahan sa dako ng kabanalan at dako ng mga ospital na kailangan din ng ospital, kailangan din ng mga doktor, subalit may pakikita ang Ama sa ibang gawa niya para mapatotohanang buhay siya. Kumusta ka na? Salamat po. Kung hindi nga ba sa ganyan, at wala pang naganap na iba, walang maglilingkod. Anong patutoong Diyos ang pinaglilingkuran mo? Ba't magluloko-lokohan ka sa kapwa mo? Ba't mulolokohin ang kapwa mo? Kaya kung ang tingin pa rin sa kapwa mo, ng kapwa mo nagpapakabuti, tingin sa'yo ng kapwa mong di nagpapakabuti, ikaw nagpapakabuti, kung ano-ano, labanan mo. Buhay ba nga ma? Sapagkat, ang masdan mo yung pakinabang ng iba na kumikilala, tumatanggap sa gawa. Huwag yung walang pakinabang at walang makikinabang. Sapagkat kung inintindi mo at inalala mo yung sarili mo, wika nga ng Ama, mahalaga sa iyo karangalan mo, hindi ako. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian, kayong ganap. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yan po ang dahilan kung bakit, sabi ko nga sa aking mga anak, patawarin niyo ako kung di ko matalikdan ang aking misyon na ito. Sapagkat, doon sa mga nakikinabang masaya ako, at sa mga makikinabang pa, ang bagay ay mawawala, ngunit ang kaloob ng Ama dapat hindi mawala. Sapagkat ang bagay na nawala, maaring hanapin mo at magbalik sa iyo, ngunit yung nawala, naalis niya sa iyo, nakakatakot ng ibalik pa. Baka hindi na magbalik, nakakatakot pa. Nakakatakot. Kaya, ano ba kayo? Kayo? Sa inyo, wala na po kaming magagawa. Pero doon sa mga salamat siya, mang dakila. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, kumusta na, baby? Kumusta na? Ha? Masarap ka nang kumain? Pag kumakain siya, hindi nabibilaw ka. Diretso lang. Naubos niya. Purihin ng Ama. Nana, hindi na masyadong nasasaktan. Kailangan kasi anak balik ka lang. Teka, puro na lang yun ang hinawakan. Sige, palit kayo. Po kayo magagalit. Ano po? Sa inyo naman walang binubuhay. Buhay na kayo Diba? Sige nga po, tumayo kayo. Tingnan natin kung mayroong patayang utak dyan. Wala, diba?
Buhay ang utak nyo, di ba? Gumagalaw ang partisyon ng mga paa ninyo, di ba? Oh, pag hindi kayo nilapitan, magalak kayo. Buhay ba ang Ama? Ang tao mahilig sa comparison. Kumpara dito, kumpara doon, kumpara diyan, kumpara dini. Ang Diyos walang kapara. Lagi niyong tatandaan. Walang kapara, walang kamukha ang Diyos. Ang tao meron, ang Diyos wala. Yung kanyang gawa, yung kapangyarihan niya. Pero lahat ng tao, kamukha niya. Kawangis niya. Dahil siya ginawa niya, ang anak niya. Kaya lang hindi ka naging kawangis at mukha ka ng demonyo, demonyo ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba? Tingin niya ang katabi niyo. Tingin niya, may pangit ba sa inyo? Lahat magaganda at gwapo, di ba? Oh, lahat magaganda at gwapo. Meron bang pangit na nilikha ang Diyos? Meron bang masamang nilikha ang Diyos? Wala. Ang tao ang lumilikha ng pangit at masama. Pero, subalit, ang Diyos wala. Meron po ba? Oh, tingnan niyo ulit ang katabi niyo. Kasalanan niyo ba kung bakit siya nagkaganyan? Hindi, di ba? Kahit naman ng Diyos, hindi niya kasalanan, ba't nagkaganyan ng kapwa niyo? Ano po yun? Tulad ni Re. Oh, walang kasalanan. Kaya ibig sabihin, lahat ng tao dapat may pag-ibig sa kapwa nila. At kapag ang pag-ibig ang nabuhay at nasa buhay ng tao, wala nang abla, 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 kundi siya ay halik. Magmahalan tayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, matigib kayo ng ligaya at saya sa buhay nyo, liwanag na walang kamatay kamtin nyo, at magalak kayo sa tuwina pagpapalay kamtin nyo. Tayo na, magsiuwi na. May gawain pa po mamaya, di ba? Mabait kayo, di ba? Mabait po kayo, di ba?